Ganito naman gawin mo sa glutinous powder. Makakagawa ka ng napakasarap na merienda kahit wala kang oven. Sa mixing bowl, maglagay ako ng coconut cream at condensed milk. Ilagay ko na rin yung asukal. Ihalo lang hanggang sa matunaw yung asukal. At lagyan ko na rin yan ng food coloring na color OB. Ihalo lang ng mabuti para lang ma-mix ng mabuti yung food coloring sa ating mixture. At pagkatapos yan, ilagay ko na yung 500 grams na glutinous powder. Pero paunti-unti ko siya nilalagay para matansya ko yung texture ng mixture natin. Kung halimbawa medyo kulang pa siya sa glutinous powder, medyo basa, hindi mo makuha yung tamang consistency ng butter, pwede ka naman magdagdag. At kung halimbawa man natuyo na siya, kung okay na siya, may sobra ka pa, okay lang yun, hindi mo na kailangan idagdag pa, ay uubusin talaga. Kagaya nito, okay na ito. Salain ko na yan, gamitan ko ng strainer para mawala yung mga lumps o yung mga buo-buo na powder natin dyan, para masigurado talaga natin na maganda yung texture ng ating bibingka. Pagka ganito na yung ating butter, gaya niyan, hindi siya malabsa, hindi rin siya tuyo, ilagay ko na yung buko, shredded buko, bali isang piraso lang din yan na buko, kayod ko lang doon sa palengke mismo. Ihalo lang na mabuti at pagka ganito na, ilipat na natin yan sa ating kawali. Nilagyan ko lang yung ng dahon para hindi naman direkta magdikit yung ating mixture sa kawali. Kagaya lang yan sa nakikita mo, tansyahin mo lang din. Bali ako, hindi ko na ilagay lahat yan dyan dahil aawas na siya sa aking kawali. Pagkatapos niyan, takpan o lagyan ko muna pala ng grated cheese. Kaya lang, depende sa iyo. Kung gusto mo ng mas maraming cheese, pwede mo dagdagan o pwede mo rin bawasan. Kung wala ka namang cheese, okay lang din. Takpan na natin yan at lutuin sa pinakamahinang apoy lang para hindi mabigla at saka maluto talaga siya. Pagka okay na natin, toothpick test na natin na wala nang dumidikit sa ating toothpick, okay na yan. Pero baliktarin pa rin natin para matoast talaga yung cheese. Lagyan ko ulit ng dahon sa taas at saka i-upside down, baliktarin. At saka yung kabilang side naman yung lutuin. Aray ko, mainit. Lutuin natin ulit yan mga siguro 5 to 10 minutes. Depende naman yan kung makapal o manipis lang yung bibingka mo. Nasa sayo naman, basta check mo lang lagi. At pagkatapos yan, palamigin muna natin at saka natin hiwain. Kasi pagka medyo mainit pa mo siya hiwain, magkandurog-durog lang yan, hindi mo talaga mabuo sa paghiwa. Okay na tong ating bibingka sa kawali. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na, hiwain na natin. Bahala ka na kung gaano kalaki ang gusto mo. At ikaw naman ang masusunod. Kung halimbawa naman gusto mo damihan, pwede mo naman liit-liitan lang din. Okay na to. Hanggang sa muli mga kalasa. Thank you for watching. Bye-bye!